Ang mensahe ituloy ng passage that came across ituloy that the people sa okay, Genesis 22, let us read it. The 24 verses all together. Beginning verse 1, go. And It came to pass after these things that God had told Abraham and said unto him, Abraham, he said, he said, take thy son, thy only son, Isaac, thy lovest, and take him to the land of Moriah. Bless the reading of His Word. Actually, ito yung approach iti scripture na tayo binasa, ito yung translation, iti tatang kung may pasay, ijay anak, the translation of the patriarchs. So from this moment on, chapter 23, kat mabasa tayo, iti pakaistorya ni Isaac. So gagawin din kaabsat, doon tayo kitaan, iti chapter 12, kat iso na ito iti ng awagan ni Apo Diyos kini Abram. So it took almost 10 chapters before we finally arrived. Ijay gundaway, ijay kunatay nga fulfillment, itinkari ni Apo Diyos kini Abram. Kung nagbilbilangin ng manong matawag na ito ay almost actually 55 years. 55 years, manipod ijay chapter 12, tunggal na ijay chapter 22. To some, it is actually 58. Nung po natin yung 55 because Abram was called by God at the age of 75. And Isaac was born 25 years later. So the 100 years old ni Abraham, kung gana dito yung maiyo for ni Isaac, it's actually 30 years old ni Isaac, hindi maiyo for his own, or more. So sa amin suna nga may sana ubing, when may sana young people, he was actually in his old age.
Kung natin nga dahil suna dyan sintro, iti climax, iti panagtakol, iti tao, 30 plus years old ni Isaac, iti mapasamak na ito'y offering na iti Mount Moriah. So kagayon kikabsan, iti title, iti mensahe tayo tatakot, inak ilikan, iti divine appraisal. Iti appraisal, kat dyan kung na tayong balor, iti may isang banag. Mayari dito, iti may isang balay nga numararami, iti balay kat saan nga ma-appraise. Masakol nga makumplito. Iti may isang nga tarakon, iti may isang nga yari ito, iti may isang nga baboy. Kat saan mo nga mabaluran na ito, kung na tayo dyan nga 1 month, 2 months old. Yung gana ma-attain na dyan maturity level na, iti may isang nga tarakon, sa atin ito may baga nga ma-appraise, when may kan, iti balo. As tamot, iti may isang nga mula. No kay nurmula na ito, may isang pailaan nga basit, nga awan pa iti bunga na, when saan na pa nga na-attain dyan maturity, tapno kung na tayo ijay nga mabalinan nga mapakinabangan, kung saan nga mabalin nga mabaluran. Amen. Dahil iti realidad. So iti daytoy nga appraisal ni Abraham was actually napasamak na ito iti kung nagkaroon tayo 55 years as God built Abraham slowly, piece by piece, year by year, into becoming the man of faith. This was not a test to produce faith, but rather a test to reveal faith. We can only learn from the progression of what Abraham had to give up. Anya dahil nabanag ngayon surrender ni Abraham, tapno may kandisuna iti balor. In chapter 12, he had to give up his family and his country, a highly developed civilization. And God called him to move out and to go to that land that was never heard from Abraham, the land of the Canaanites. In order for him to become the father of many nations, he had to give up his family. He had to give up his country. He had to give up his comfort. And then later on, God told him again, because in chapter 13, dahil dyan, iti panakibargin ni Abraham kiniapo Diyos. E kunanay dyan, apay ni Eliasar nga ta. Iting sa kumpalan, iting karim kinyak. Kung kunan ni Apo Diyos saan nga isuna. Abraham had to wait so many years. At kunana, kasakurura isuna, apay nilat nga ta. But God again told him, saan nga nilat? Magapu mismo. Iti ka pututam. In then chapter 15, ijay nga naibaga. Nagapu kat isuna kat nagtalak. Ijay baga ni Apo Diyos, it was counted to him as righteousness. Amo yung gagayang kikapsat, no, bilangan tayo, no, manunga taon tayo, nga nagsurvey, akas may sa nangamati, kat may sa kakipod iti Diyos. Saan tayo ko may kumpara? Noon niya nga talaga, iti pudno nga pamati nga makita tayo kini Abraham. That as the years passes by, God is developing him to become the man of faith. Because in chapter 22, that man of faith was transferred to his son, Isaac. Iti panunutan tayo tata, kada kayo nga fathers tata, kariton tayo tata, anya nga pamati, tipasam niya putot mo. May isa nga pamati, nga pagdarikmat, ngayon sukat mo kani. Dagito yung kumaitibanan sa kapsat. Because at the end of our life, God will appraise us. God will value us according to how we carry that faith. And then later on, as he gave up his family, his hometown, his country, and his comfort, he had to let go Lot. Nagsina dati ni Lot. Amo yun ni Abraham, si Kurista na ito, negosyante iso na eh.
Kanya tinegosyo na kiniyamana, ginaklamo na iti ribulto. Iti estatwa ti siya sino man nga kunatay mga Diyos na mamuda iti rabaw ti daga. And they make statues out of that and they sell it to people. That's why actually he was very rich. He was not only become rich later on, he was rich already. Pero dumating yung punto na sabi ng Panginoon, hindi, maghiwalay kayo. Kasi nung yumaman sila, dumami yung kanilang mga alaga. Mga hayop, mga ari-arian, mga tauhan, nag-away-away. And he had to separate. Not with him. And not choose what? The best. Kung ano yung naiwan, yun ang napunta kay Abraham. Amen? You get the picture? Hindi siya ang naunang pumili. Hindi. Palubos na, dati ka na, nga iso tiyang pili. Kung niya iti mapilin, kukuha, iso ti papanang, nung niya iti batin, iso ti mabatikin niya. That is what faith is all about. Hindi yung faith na nanglalamang, kundi faith na nagpapahubaya. And then later on, pumunta sila sa Egypt, alam natin kung anong nangyari. Doon nakuha ni Sarah yung kanyang maid ng tawag ay si Hagar. At ibinigay niya si Hagar kay Abraham bilang kanyang magdadala ng kanyang anak, at ang pangalan ng batang lumabas ay walang iba kundi si Ismael. Amen? So kalpasan iti sumagmamanungal daw, very proud ni Abraham na nagbalinis unang atatang. At habang kikitaan ng Ismael, makita natin ni Ismael, dahito iti putot ko. Dahito iti bagay ti Diyos, nga isuna iti agbalin, nga pagrugyan iti baro nga klase nga katao. Nagbalik nga blessing iti sangwanan niya Apo Diyos, yung kunan niya Apo Diyos after 14 years. You have to let go of Ishmael. Amoy yung kagayang kikapsat. Dito iti verse na mabasa tayo. Can Ismael stand with you? Can his presence be recognized by you, Lord? Amoy yung very simple diya nga passage. Yung diya iti passage nga makita tayo, tirik na iti may sakama. Nandiyan may isa nga anak mo, makunang nga isuna, katagbati, isuna, iti mag-iir, iti amin, nga positions mo, nga blessings ng dakin niya po Diyos, kat kuna iti Diyos na saan nga kabali. And you have to let go, Ishmael. And here, in chapter 22, gagayang kikapsat, makita tayo dito, iti may isang passage. Now, after waiting for so many years, for 25 years na yanak ni Isaac. But after living with him for so many years, andito na siya, 30 years old enough. But God called him, you are going to offer your son as a burnt offering. Abraham did not question God. Hana may taray na isa nga kasla to ti mabalin nga arabidan ti kaduan kada tayo tumaray tayo iti calling ni Apo Diyos. Yung dito'y gagayang kikapsat, he obeyed immediately. Kaya sabi doon sa verse 9, and he came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order, and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Anong makita natin? Adult na si Isaac, pero habang hinahanda ng tatay yung mga kahoy, habang sinusimulan niyang sunugin yung kahoy na ito at maglagay at gumawa ng siga rito, ay tinalian niya yung kanyang anak, pero si Isaac hindi siya lumaban. Hindi siya ay tumalima. Bakit? Kasi ang kanyang tatay ay nag-uubay na sa utos ng Diyos na may kapal. Sabi doon sa verse 10, the most dramatic portion of the whole of Scripture, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. There was no question. Amen? Kung titingnan natin ito at pag-aralan natin, kung hindi ba pumasok sa isipan ni Abraham, hindi ba siya nag-doubt?
Baka nagkakamali ang Diyos. Bakit hindi niya ginamit yung bargaining agreement niya? Kasi sinabi niya, kung may 50 na righteous doon sa Sodom and Gomorrah, then you will not destroy it. Kung may 45, kung may 30, kung may 25, kung may... hanggang sa bumagsak sa may 10 na lang. But you know what? Pinanghawakan ni Abraham yung sinabi ng Panginoon. Yung sabi ng Panginoon, yung 10 napakalalaking tribo, napakalaking clan na nag-occupy ng halos lupain dyan sa Middle East. From the Kenites to the Kenizzites to the Kadmonites, to the Harmonites to the Perizzites, and to the Girgashites, to the Amorites, and to the Canaanites, and to the Girgashites, and to the Jebusites. 10 yun. Makikita nyo yan sa chapter 15. You will possess their lands. At sabi ng Abraham sa Panginoon, so be it my will. So kagayipin kapsat, dahil tital mo nga ba kahit kung nga kung kita ang titata. Dahil dito yung nga portion, ijay Mount Moriah nakapasama ka na dito. And Mount Moriah is actually Mount Zion. It is the location of what we call the temple. Pero sa ngayon, yan na binint yung mosque. The Dome of the Rock. No apay nga hantay nga mas daw, apay nga ibaga ni Apo Diyos nga ipan mo deta nga anak mo kat iyo formation na sa birth sacrifice because right ijay Mount Moriah ijay baba na diay kat may isang valley. It is called the Valley of Gihinom. Kung tiugali na gitindag na sa nga pulong at tribo nga ipagpagak ng nangruna iti Canaanites, year in and year out, awan iti sabali nga mapanda, iyo po rin jay, nunikot iti anak da. And the offering of a child, a man-child, is a usual practice para kada gito'y nga umili iti nga lugar. And Abraham was familiar with it. Are you following the story? Kaya nung hiningi ng Panginoon na gagawin ni Abraham doon ay hindi bago kay Abraham. Ginagawa na yon doon sa lugar na yon. Pero, ito may isang question, kung mga damagin tutugal may isang datoy. Noon yaman dyan aramidon, iti relisyon kan pamati, iti isang alubungan, mabalik na dumtag jay gundaway, nga kasjay mo iti kadawan niya, po Diyos ka na tayo, gram! Ang tungpal tayo magawin sa atin. As God wants to value into a praise, jay pamati ni Abraham, it involves the best and the very best position in his life. Tusay ka na tayo, hanggang mo may give up na gito eh. That's why God cannot appraise us. If God would appraise us, we will be a failure. Because we cannot give up the best in us. While Abraham, the man of faith, amen, the first Hebrew, the Bible says, was willing to give up everything. Just to obey this God whom he have not seen, whom he have not heard. No one else introduced this God to him. It was Abraham introducing this God to us. If this is the God of the Bible, if this is the God that we should worship. Amen. Unang-unang bagay na ina-praise dito actually in the account in Mount Moriah ay ang pag-ibig, the love. And this love is actually ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ni Abraham. Why? Because in verse 10, as he stretched forth his hand, in verse 11, andyan kagad yung response ng Panginoon.
Tinaas na niya yung katulad ng ginagawa ng mga nag-aalay sa kanila mga Diyos-Diyos. Yun ang ginawa din ni Abraham kasi familiar siya eh. Amen? At nung tinaas na niya yung kanyang kamay at sasaksakin na yung kanyang anak, pinigil siya ng Diyos. Why? Because God had known that Abraham is worthy of His love. Amen. Did you give up the best thing in your life in order to prove that God is worthy of your love? Adoon ka na tayo at yung mamaramid. Kinupurmit ka, raramin tayo, tibiyag tayo, yet you claim that we love God. And He loves us, but it is not. We are just liars. Kasi sabi doon sa verse 12, and He said, lay not thine hand upon the land, neither do thou think anything unto him. For now I know that thou fearest God. Do you fear God? Then why are we living unfaithfully to Him? Kaya nalalang tayo ti panagdayo kung panagserbi kiniya po Diyos. Apay nga sa atin ay papasnat at ipapating ang serbi kiniya po Diyos. So the love of God was measured by the love of Abraham. He was very much willing to give up the ultimate love in his life. And that is his only son. His child of old age. Sabi nga diyan, walang kabailan niya, agpas ngayon, di anak na ng asawa nga ng Sarah, ng palubos niya po, apayaya, napnulan matumpal diyan karinga. And after 33 years or 30 years, at that tuyo nga yupon niya po Diyos, apay nga maramit ni Abraham diay, because Abraham knew, he bring nothing. He brought nothing, hindi rin mo risuna. Ijay Kaldis, amen, ijay Haram. Nga tintugod na. Bakit na lang? Santo nila. Santo dati India. Kaduang ka na tayo gagayong kinaksan na yanak na awanan. Lumapay nga tayo katrabaho tayo, apay nga tayo pamilya tayo, nagadoy tayo, rason tayo, at tayo magpag-service na ako. And yet we say that we have that faith. If God would appraise us, is there value in our love? Saying thou hast not withheld thy only son, thine only son from me. Inulit pa ng Diyos. Only speaks about a very profound identification with what love is all about. Yes. Yung bagay na nagbibigay meaning sa buhay mo, nagbibigay ligaya sa buhay mo, nagbibigay inspiration sa buhay mo. Are you willing to give it as an offering to God so that God can honor you back? Dito yung makakita kapsat nga gintumay ti Diyos. Doon ito yung Diyos, iti Canaanites, Amorites, kas kada Girgasites, kas kada Perizzites, Kenazzites, Kadmonites, kas kada Kenites. Masakol nga patayin na di anak na, namidyan nga gundangay, dahil nga aramid yu, kuna ni Apo Diyos, isumot yung paramid kong kini Abraham, nagkita ko nga itong paliso na, nga minikayat ng nga for makita tayo, that God is a totally the only God. He is not willing that you will lose the one you love. So kung nakada kayo to, you pray dahil ito kiniapo Diyos, isubli na dahil ito kada kayo. Nga dahil tibiyag na, na dahil tibindisyon na, iti problema ka kapyat sa antayo galing nga ma-iufor, isungahan na nga mabalin nga maisubli, awan iti pagbanaga na, dagay na banat ng talot na kada tayo. And then secondly, is loyalty. Loyalty. Ilang beses siyang pumunta sa Egypt dahil sila ay nagutom. Loyalty.
Buyo gagayang din kapsat. Imbaga niya po Diyos kinyanan. Kita niya pati ti ayap niya po Diyos kang loyal tinayo. Yung conversation ng Panginoong Diyos kay Abraham, makinig kayo dito. Para maintindihan niyo kung gaano ka-importante ang pananampalataya sa buhay natin. Dapat isunod sa Egypt, pati sa Egypt, dyan yung baga niya po Diyos. Dagito'y da kakapututang to, they will be strangers in a foreign land and they will enslave them for 400 years. Before I will set them free. Imagine. Jay the offspring mo, kunan niya po Diyos, kini Abraham, dagay the offspring mo, dito yung makagaling nga pamilya, na rumarkin ka, which will become as the sons and as the stars of the heaven, as the sons of the seashore. They will be slain by a foreign nation. But after 400 years, I will judge that country. I will judge that nation. At kung titingnan natin, dalawa ulit yan. It speaks about the loyalty at ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? It took them 400 years para mag-end yung mercy at grace ng Panginoon sa mga Canaanites. Binigyan niya sila ng 400 years para magbago, pero hindi sila nagbago. Kahit man lang nakita nila kay Abraham, di ba pinakita ni Abraham, ito lang ang totoong Diyos. Amen? Kakadyan pa si Melchizedek, di ba? Doon siya nag-offer. Oh. Ito ang totoong Diyos, sabi ni Abraham. Pinapakita niya sa mga iba-ibang tribo, iba-ibang clan, iba-ibang religion, iba-ibang pamati. Dito itipundo ka Diyos. Kunada, nung dagito na matatao, sanda na naman. God had to spend 400 years waiting for them, but they cannot be converted. That's why when He judged Egypt as He brought out Israel and bring to Canaanites, it's the same time to save His people and to judge also His Egyptians and Canaanites. Loyalty. Naging loyal si Abraham sa Diyos. Amen. Are you loyal to God? Nakatanungan. Kasi sabi, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram cooked in a thicket by the horns. And Abraham went and took the ram and offered him for a burnt offering instead of his son. So, nawagan niya nga Jehovah Jireh, because the Lord provides. Problema kada tayo, jay loyalty tayo, awanan kini Apo Diyos, jay loyalty tayo, kini asawa tayo, kini anak tayo, kini best friend tayo, kini tatang tayo, padasin nyo kadi, ngayon kini Apo Diyos neta, and everything changes. Everything will be set in its proper order when you give your loyalty to God. Naintindihan natin? Sa atin, ang loyalty natin sa trabaho, sa ating pag-aaral, sinasabi ko sa inyo, bigyan yung loyalty sa Panginoon. Nakita nyo ang pagpapala ng Diyos. Ako nakalagay dito ng collegiate, do not be too concerned with your studies, especially you people thinking of nursing. Parang napakabigat kumuha ng nursing, parang mas mabigat pa kisa sa medicine. Hindi kayo nakapag-gaspal kasi iba, nakakaya naman. Tapos magliliklamo kayo kung wala kayong trabaho someday. Bigyan yung loyalty natin sa Panginoon. Kasi itong dalawa, love at loyalty, pinahalagaan ito ni Abraham. Amen. Hindi kailanman siya nagbago. Hindi kailanman siya nag-complain. Hindi kailanman siya sinabi niya, hindi ba pwedeng palitan ko na lang siya, Panginoon? Mag-exchange gift tayo, hindi. Pangatlo, so love, ito ang i-appraise ng Panginoon. As He proved His love to us, He will also prove our love to Him. God is always loyal. Will we be loyal to Him? Yan ang tanong. Kasi God is always faithful. He is never unfaithful.
Pero the Bible says, He will abandon us if we abandon Him. Ayaw sabi niya, draw nigh to Him so that He will draw nigh to us. It is not that He will draw nigh to us so that we can draw near to Him. Baliktad. Kasi baliktad yung loyalty natin, baliktad ang pagtingin natin sa Diyos. Pero hindi dapat. At yung panghuli, tatlong L ito, love, loyalty, and life. God values life so much. Kaya ito'y naiba ang Diyos eh. Kung yung mga ibang tribo pinapatay yung kanilang anak, okay lang kasi wala naman talagang Diyos na pinag-offeran eh. Hindi naman sila Diyos eh. Alam mo mga ito, mga anito, mga timbulnaw, mga adikaila. And suddenly, magpati niya pala ito. Stop it. Ura siya sinuti mga ibaga kada kayo. Never, never. Oblige with it. Ilang panang, diyan na kapsat kalita, dan kahit ipagbaga na pimang kinyada ng unada ng han. Umanayan, tekastuilan, mapartiin, di uray manuklayan, importante. At dati, kasaba ka na tayo. Dati mga ikararan ka na tayo sa pang. Amen? Ura niya, tikastada mang presyo ka, masapol nga partiyo nito, ikakitayang suutong nito, ibubak ng ka, masapol nga sangbuong nito, yung mga kung saan gagayin din tapos. Why? Because our life belongs to God. He is the giver of life, and He is the taker of life. Do you want to enjoy life? Enjoy your relationship with God. Yan lang kasi, makita tayo dito sa sumunod na verse. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, thou art blessed. That in blessing I will bless thee. Amen. In multiplying I will multiply thy seed. Pambihira ito. Kung may biyaya, ikaw ang unang pupuntahan. Sikat yung unang darapusan iti blessing. No dati increase, sikat yung unang ma-increasean. Yung di problema data, danag ka na kayo nga empleyado, apay, baka dati muna, dati determination, madandanagan ka, baka ma-terminate ka. When I was there, the mind, I never considered myself. Na ma-terminate. Why? Because I believe the word of God. Marami yung mga Diyos na talang trabaho yung gabi. So, wakas dyan, tirik na yun. In blessing, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thy seed. Ibibigay ko, hindi lang sa'yo, ang biyaya. Sa mga kapututan mo, sino ka dati maparintis sa mga kayat na mabindisyonan, ti anak na. Ang mga kayat na maparamuran, ti anak mo. Nga, di kayo mga paramur, kada ito yung anak mo. Healthy life. Spiritual life, di ko matitarigagay tayo. Diba, kanya nakuray ka na sakita, basta ako makita na sakit na ito ko. Kaya ako, that's all. That's normal for me. Kasi, ano bang sabi niya dito? As the stars of heaven, as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Pakubihira ito. Walang sino mang makakatalo sa kanila. Marami mang magiging kaaway, pero they will overcome their enemies. This is the greatest blessing, to overcome your enemies. Enemies will always be there. But to be triumphant over them, that is the blessing. That is the meaning of life. Gusto nyo maging victorious sa pag-ibig, sa loyalty, at sa buhay? Learn from Abraham. Because every day in our life, God is appraising us. God is valuing us. Sabi ko sa inyo. At yung ginagawa natin sa araw-araw na ito, nagiging linggo. At ang ginagawa mo sa linggo-linggo, nagiging buwan. At ginagawa natin sa buwan-buwan, nagiging taon. Will you be faithful to God? Karamihan sa atin, we are just faithful at the beginning of the year, at the end of the year. But how about all throughout the year? Will you be faithful to God?
Yung iba, namimili tayo kung saan tayo ma-involve. Hindi ba pwede ma-involve ka sa lahat ng bagay? Hindi ba pwede magbakasyon ka at ma-involve ka? Bakit ka nag-reserve ng mga bakasyon sa ibang mga bagay, sa mga minatayan, sa mga kasalan, sa mga happy-happy? Bakit hindi mo ibahagi yan para sa Panginoong Diyos? Oh. Nire-reserve mo mga yan para sa iyong mga loved ones. Bakit hindi mo reserve yan para sa ministry ng Diyos? Panginoon, ang mga ito'y inilalaan mo para sa iyo. Nagsisave ka sa future, but you do not know what tomorrow may bring forth. That's what the Bible says. Why not give it up to God and let God dictate your future? Ay Abraham yan ang kanyang ginawa. Pero nung ginawa ng Panginoon, he was already rich, but God made him richer. Amen. Sarah was barren, but God made her to become a wife and a mother. Tama ba? Kung gaano magbigay ng biyaya ang Panginoon, dapat malaman natin na ito ay nakasalalay sa ating pag-ibig sa Kanya, sa ating loyalty sa Kanya, at ang pagbigay ng value sa buhay na Kanyang binigay sa atin. Ay sabi doon sa verse 18, before we conclude this message, "And thy seed shall all the nations of the earth be blessed." Pambihira. Bakit daw? Because you have obeyed my voice. You have heeded my command. You have fulfilled my instruction. Tingnan niyo ito. Wala siyang reservation. Ano siguro makita, but I question people that when we have our activities, they cannot just raise their hand, "Pastor, I follow you. Pastor, I will come. Pastor, I will go." Bakit iniisip nila eh? Jesus, pagpapay bisitahan nila ito eh. Papanang pa ni Kastoy, baka kasakita, baka mabanduga, ano-ano itidanag kayo. Ano ka din nga mo, madadalagan niya ako, Diyos magkin ka. Tidanag na, baka saan tayo may biyag iti pagmani kayo. Gaputa sa bali, inakapupusan kayo. Kasi sabi dito, napakatindihan dito, palagi ka na lang naghihikaos, palagi ka na lang kinukulang, palagi ka na lang nangungutang. Pero doon sa verse 18, "And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed." Ano bang blessing na ito? Nakikita natin sa nation of Israel. The tiniest country in the whole Middle East, yet it produces 60% to 70% of their fruits, of their agricultural products. It supplies the whole of the Middle East. Amen? Hindi sila nawawalan, hindi sila nangungutang, sila ay nagpapahiram. Yan ang blessing na sinasabi rito. Pero tayo, hindi tayo naniniwala. Bakit? Because we do not know who this God is. In verse 19, "So Abraham returned unto his young men, and he rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba." Actually, kung bibigyan ng ibigyan, and they live every happily ever after. Pero hindi. In verse 23, and chapter 23, pambihira, umiiyak yung kanyang misis. Bakit? Alam ni Sarah, hindi lingid kay Sarah yung gagawin ni Abraham. Nag-usap yung mag-asawa. At sabi niya, "Kinausap ako ng Diyos, mahal kong Sarah." At hinihingi niya yung iyong anak na si Isaac, na siya ay gagawin ko na burnt sacrifice doon sa Mount Moriah. At itong si Sarah, wala siyang magawa. Bakit? Alam niya, hindi siya makapag. Cannot be pregnant. Cannot be a mother before. Why? Because he's a barren woman. Pero dahil lang sa milagro ng Panginoon, nagkaanak siya at alam niya yung kanyang anak ay hindi kanya, kundi binigay lang ng Diyos. And the only way this mother could only do is to cry. And from that moment on, she had actually a heart or health breakdown. Kaya hindi nagtagal, namatay siya. Pero pag-uwi man sila, tuwang-tuwa. Pero yung nag-generate na ngayon nga, ay mong nagpaiso. We are just stewards in this world. At bilang isang nanay, ang tewa mo diya, at tayo wala lakay, dahil nanang lahat di makalit natin kasi
maysa nga karawa nga nirubar iti tiyan iti maysa nga nanang. Only woman and mother can understand it. Amen. Ayong mga dalaga, hindi nyo alam yun. Ayong hindi pa naging nanay, hindi nyo alam yun. Kaya huwag nyo susumbatan yung mga nanay ninyo. Makita dito yung gagawin kingdom sa dating of family was all sold out to God. They are all committed to God in love, in loyalty, and in life. And God appraised them so valuable that even for so many centuries, even 1,000 years, Abraham's name was still spoken of, even until our time. What a legacy. What a name. Tumakbil tayo and let us pray. If God will appraise you today, kanya kanini balong tayo sa wala ng Diyos. Do we have value in the sight of God? Do we really love Him? Do we know what love is all about? Do we know what loyalty is all about? Do you know what dying is all about? This is the moment to come and kneel before God today and say, look up. Here. Akas i-appraise mo siya kapo Diyos. Akas balurum siya kapo Diyos. Akas kinuom siya kapo Diyos. Sampai kuma. Taday di mabati nga balon ko ti sangwana. Mabalin nga ti kaduan nga dakinyak. Lati. Ugus. Rugit kon pitak. Nung pangasim po Diyos, taday di mabati niya. Nga uray basit lang nga balor. At nung may bagakot nga si kahit Diyos, oh, can you say that to God today? Or you are so valuable in God's sight. Doon ka na tayo yung pagpagarupay, valuable lang, isang kuwanan niya po Diyos. But today, as we humbly come to God in prayer, compare your faith to the faith of Abraham. Are you willing to give up the most important thing in your life? Just show your love for God. Will you be loyal to Him as we end the year and welcome again another year? Will you give your life to this God? The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Kanya kimanawat mo kung may kararag mo kiniyapos. Ang sa ating gawin. Sampai nga naladaw iti amin. Balin ako na tayo, Apo Diyos, teach me. Help me. Nurture me. Mabalin nga awan iti balok ko sa mga na humble prayer. But please help me, Lord. That I will gain value in your sight. In love, in loyalty, and in life. Tulungan siya ka, Diyos. Kasiyan siya ka, Diyos. Pero God, Heavenly Father, here we are today as a church. We ask thy forgiveness. We value things that are not valuable to you. We give importance to matters that are not actually of importance on your side. We give loyalty to people who are not worth it. Kung kinsikahan po Diyos, awan ti may tudning nga loyalty. Iti na ito yung abiyag, alang-alang ti kastaming abiyag. Awan ti pa nakaseryoso. Awan ti pa nalipapati. Ang pangasim tayo dito yung po Diyos, nga daw. Makita mi, iti kabaluro, iti dito yung abiyag. That this life can be taken any time from us. Sabay ko mga po Diyos. Kanumahala na ito yung abiyag ka na kami. Sublianam to na ito yung abiyag ka na kami. At dahil iti baluro, iti sa mga. Pangasim mga po Diyos, amin nga tutubo nga na dito eh. Amin nga kararwa nga na dito eh. Kagpundo iti pamati mi kunsika.
Hinawat mi ni Kristo, akas manubot kin kung isalakan mi. Gapuha po Diyos kanabigtig mi, kada kami kat managbasol, katawan sa bali, nga magpakawan iti basol mi, manglinis iti basol mi, dudi kat ni Kristo lang, kat dinaramid na di krus ti Kalbaryo. Nangasima po Diyos, kadeta ko man. Iti pagrubuyan, iti puunan mi, akas may sa na naman. Ito mo po Diyos, iti para po, kadagiti ng anak. As we look forward ako Diyos, iti 2025, mundo bakit din may rugi, iti na ito ako Diyos, na 2024, before it ends, iti mo na itan ng para po, magyamanan mi yun. Kung sapat kumatasan kami nga makalipat, may ito't minatanin ka, may simplificate ka. Awan di ko kuwami dito rabaw tinaga, amin ka tintun. Dahil ako may tinabigbig mi ako Diyos. Ang asin ka makita mi di baligi, tibiyag ka, nagitid lang na namati. Parang ako Diyos, parang ibalo ka rin siya. Parang faithful ako Diyos, parang serve. Parang worship, iti kinapundo. Parang ipapalit sa ibiyag, kasmay sa Christian. Salamat ako Diyos. And we give up all the praise and glory to you. May you bless your people. That in blessing you will bless us. In multiplying you will multiply us. That we will become the source of blessing for others. That we can share these blessings to them. Pangasim ako Diyos na matungpal kahit ako maitibiyat itong galmaysa. Salamat ako Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo, pag-iit. So important announcement, medical anniversary, iti Dapulang Vision. And ang grupuan tayo, iti Alas City. So katagyan na umay. Yung mag-isurot, pagkuha mo, matungpal na kita nakalista. Pwede, dahil ito, isuda lang, hindi mapano bigat. Kaya dahil bigat mo na po. Kaya doon ang pinitakas ka, mawang ka dito, yung 7 o'clock, then, ubiyot ka to. Ito, dumanong ka dyan, ang kasa ni Tigimong, katigong ka dito, at dumanong mga alauna. Alauna, alas dos, madumanong dyan. Okay, so, please be here on time at siyempre, you have your breakfast. Ano kapantay dyan,